I love the country, but show me the money. Guys, humigit kumulang ay ganito ang sinabi di umano ng dalawang players na unang kinonsider para maglaro sa Asian Games. Ito ang ikinuwento ni Gilas Team Manager Al Francis Chua at PBA Chairman Ricky Vargas sa press conference nang dumating ang Golden Gilas Team mula sa matagumpay na kampanya sa Hangzhou Asian Games. Ang isang player daw ay asking for the moon at ang isa pa ay nagdidemand ng napakataas na presyo para maglaro sa Asian Games. Sino ang dalawang player na ito na kunwari ay mahal ang Pilipinas pero pera muna? Money down ika nga. Samantala, magpapatuloy ang rivalry ni Justin Brownlee at Randy Hollis Jefferson sa PBA Season 48 Commissioner's Cup. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Sorry po mga ka-Republic, wala tayong vlog content kahapon dahil naging busy po tayo sa ibang pinagkakaabalahan. Pero naging trending po ang topic tungkol sa dalawang player na asking for the moon para samahan ang Gilas na maglaro sa Asian Games. Maalala nang ma-assign si Tim Cone bilang Gilas coach, sinabi ng American mentor kung gusto nating manalo sa mga international competition ay kailangang ipadala natin ang pinakamagagaling nating players. May binanggit siyang pangalan na sabi niya ay kailangan ng Gilas team na kanyang bubuuin. Sabi pa ng most successful PBA coach, kailangan nila ang shooting ability ng player na ito para bumuka ang depensa na magbibigay naman ng opportunity kay Justin Brownlee para makapag-operate sa loob. Pero iyon na nga ang huling pagkakataon na nabanggit ang pangalan ng nasabing player. Tinawagan na pala ni PBA Board Chairman Ricky Vargas. Ang sabi raw sa kanya, I love the country pero kausapin daw muna ang kanyang manager. Tumawag kay Sir Ricky Vargas ang manager at iyon nga, this player is asking for the moon. Another one is mahal din daw ang Pilipinas pero nagdidemand daw ng malaking bayad. Hindi pinangalanan ni Al Francis Chua at Ricky Vargas kung sino ang dalawang ito na nagmamahal sa Pilipinas pero pera muna. Ngunit kahit hindi nagbanggit ng pangalan ng dalawang opisyal, more or less ay may idea na ang mga tao. May ibinigay ding clues si Snow Badwa sa kanyang ex-Twitter account. Kayo na ang mag-isip. Anyway, nagkomento naman si Sir Homer Saison tungkol sa issue ng player who is asking for the moon. Sa kanyang column sa Spin, sinabi niyang hindi na raw sana ikinuwento ang tungkol doon kasabay ng masaya sanang press conference tungkol sa Gilas victory sa Asian Games. Parang hindi yata maganda sa panlasa ng US-based sports writer na habang gino-glorify daw yung ibang player na nanalo ng gold medal sa Hangzhou Asian Games, ay parang idinadaw naman yung dalawang nanghihingi raw ng malaking bayad para magbigay ng serbisyo sa kanilang bansang minamahal. Dahil sa kulong na ito ni Sir Homer Saison, inula naman siya ng bashing sa social media. Nagpapapansin na naman daw si Homer Saison. By the way, sa November 5 na po mag-o-open ang PBA Season 48 Commissioner's Cup. At dito ipagpapatuloy ni Justin Brownlee at Randy Hollis Jefferson ang kanilang mainit na rivalry. Binigo ni RHJ si Brownlee sa nakaraang Governor's Cup pero sinapawan naman ni JB32 ang TNT import sa kanilang gold medal match sa Asian Games. Walang duda, mahusay naman talaga si RHJ na naglaro para sa kupunan ng Jordan. Ngunit marami ang nagsasabi matapos mai-expose ni Coach Tim Cone ang kahinaan ng former NBA player sa pamamagitan ni Chris Newsom, ngayong Commissioner's Cup ay hindi na raw ito magiging masyadong effective. Depende na lang kung may mapipiga pa rito ang pansamantalang coach ng TNT na si Jojo Lastimosa. Ang Barangay Ginebra ang defending champion ngayong Commissioner's Cup. Ito ang kampyonatong nasungkit nila laban sa Bay Area Dragons. Muli sanang sasali sa Commissioner's Cup ang Bay Area, ngunit biglang-biglay na disband ang team ni Coach Brian Goorjian. Financial problem ang number one reason. Sayang, na-deny ang mga PBA fans sa isa na naman sanang makulay at mainit na bakbakan.
Ngunit magiging makulay at mainit pa rin naman ang liga kahit wala ang dayuhang team. Una, nariyan ang mga dati ng team na laging bumibida sa bawat conference. At sa conference na ito ay malaki ang ilalakas ng mga lower table team dahil sa mga dekalibring player na napitas nila sa rookie draft. Ikalwa, magiging mainit na naman ang mata ng mga buzzers sa Barangay Ginebra. Nabusalan lang sa ngayon ang kanilang bibig dahil napag-champion ni Tim Cone at ni Justin Brownlee ang Gilas Pilipinas sa nakaraang Asian Games. Kapansin-pansin na tamimi ngayon ng mga buzzers, kunwari wala silang alam. Dead mamuna habang wala pang maidadaldal. Sa ngayon ay mahirap ibas ang tropa ni Coach Tim Cone dahil kitang-kita naman ang ebidensya. Wala pang 3 linggo ang naging preparasyon ng Gilas team pero pinataob ang pinakamahuhusay na team sa buong Asia. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kina Efren Mendoza at sa Mendoza family ng San Gabriel, Batangas. Lito Clava, Benedict, Esen Arsenas, Leila Aguda, Jaymond Makiling, Norman Flores, Ubiman, Andrea Maternidad Albano and Scout Ranger, at si Estelita de los Reyes. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang pinagkakabisihan, pero bigyan din po natin ng panahon ang espiritual na pangangailangan ng ating puso. Mag-ukol din po tayo ng panahon sa salita ng Diyos. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic. Salamat po.